especially the VAT on oil on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. Ibig sabihin, mas mababa ang gas. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi aalisin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Pangulo, ito ay mahalagang pinagkukunan ng pondo ng pamahalaan. Ginagamit daw ang mga pondong ito para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng publiko. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Marcos na itinuturing itong windfall profit dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. Dahil dito, magkikinabang ang gobyerno sa kasalukuyang VAT rate. Magkakaroon din ng karagdagang pondo mula sa importasyon ng petrolyo. Ipinaliwanag ng Pangulo na kung aalisin ang VAT, ang sektor ng petrolyo lamang ang makikinabang. And because of that, all the importations will have, at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. Those, if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. Diin ni Marcos Jr. na layunin ng pamahalaan at tulungan ang buong lipunan at hindi lamang anya dapat nakatuon sa sektor ng petrolyo ang mga hakbang. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. Dagdag pa ng Pangulo, ang karagdagang pondong makokolekta mula sa VAT ay gagamitin para sa iba pang pangangailangan ng bansa. Kabilang dito ang pagbibigay ng subsidiya, cash benefits at iba pang tulong sa mga mamamayan. Dahil dito, hindi anya tamang hakbang sa ngayon ang pagtanggal ng VAT sa produktong petrolyo. Gayunman, sinabi niyang patuloy nilang susuriin ang iba pang opsyon. Tinitingnan din nila ang mga posibleng hakbang para sa kapakanan ng publiko. We will still examine it. You know, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Kahit matindi ang panawagan ng transport sector na tanggalin ang VAT sa langis, ay nanindigan si Marcos Jr. na mas malaki ang benepisyo ng VAT kumpara sa pagtanggal nito. Ang VAT cut ang naging sentro ng panawagan ng mga nagkilos protesta sa labas ng batasang pambansa nitong Lunes, Abril 13. Sa isang press conference sa Malacanang nitong Lunes, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtanggal ng excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Ayon sa Pangulo, layunin ng hakbang na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino, partikular sa pagluluto at pang-araw-araw na pangangailangan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Ayon naman sa Department of Finance, ang 3 buwang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene ay magdudulot ng tinatayang 4.1 billion pesos revenue loss. Ipinaliwanag ni DOF Undersecretary Carlo Fermin Adriano na ang pagtataya ay nakabatay sa assumption na nasa $100 kada bariles ang presyo ng langis. For LPG and kerosene, if you take a look at the law, it's a maximum of 3 months muna. So let's talk about 3 months. In assuming $100 price per barrel on average. So for full suspension of LPG and kerosene, the losses will be around 4.1 billion pesos for 3 months. Dagdag pa ng opisyal, kung sakaling isama rin ang diesel at gasolina sa suspensyon, maaaring umabot sa 43.6 billion pesos ang kabuang pagkalugi ng pamahalaan sa loob ng 3 buwan. Gayunman, nilinaw ng DOF na sa ngayon ay nakatuon muna sila sa LPG at kerosene dahil ito pa lamang ang may rekomendasyon at naaprubahan. For now, the LPG and kerosene kinumbine namin kasi yun naman yung recommendation at yun naaprubahan. For diesel and gasoline, we can just provide during a later
after this meeting. Sa usapin naman ang epekto nito sa pondo ng gobyerno, sinabi ng DOF na wala pang malinaw kung aling mga programa ang maaring maapektuhan. Wala pa naman po na pag-uusapan kung ano yung mawawalan ng pondo at we will defer po sa DBM kung ano po yung magiging priorities. If ever mayroon po talagang losses na 4.1 billion peso. Gutom, hirap at tila walang katapusang pagdurusa. Ganito ay larawan ng mga tsuper ang kanilang dinaranas ngayon dahil sa liit ng kitang naiuuwi dulot ng mataas na presyo ng petrolyo. Karamihan sa kanila, pinipilit pa ring pumasada kahit halos wala nang matira sa kanilang kita. May maipakain lang sa kanilang pamilya. Katulad po nung nakaraang araw, ang kinita ko lamang nasa 180 pesos. Galing po sa 4 a.m. hanggang 7 p.m. na biyahe. Hindi po ito nakakabuhay ng pamilya. Bagaman may bahagyang rollback sa presyo ng langis ngayong linggo, giit ng sektor na band-aid solution lang ito. Lalong ikinadismaya ng Transport Group ang inanunsyo ng Pangulo na LPG at kerosene lang muna ang tatanggalan ng excise tax. Gayong diesel ang pangunahing ginagamit ng mga pampublikong sasakyan. Ikinalungkot ito ng grupong Manibela dahil hindi naman daw nito maiibsan ang araw-araw na paghihirap ng mga tsuper at operator na pangunahing gumagamit ng diesel. Napakabingi ng ating pamahalaan at napakakupad sa pagbibigay ng aksyon sa ating mga hinaing. Kaya kami dismayado talaga sa pamunuan ng ating bansa ngayon. Ayon kay Marval Buena, chairman ng Manibela, sa tindi ng taas presyo, ilang araw lang daw ay ubos na ang ayudang bigay ng pamahalaan habang marami pa ring mga driver ang hanggang ngayon ay hindi pa nakatatanggap. Nagiging kawawa at parang namamalimos itong ating mga kasamahan at doon sa mga nakakuha, siguro nung mga nakaraan pa, ubos na po ito at makikita natin sa ating mga lansangan na marami na pong tsuper talaga ang tumigil. Sa gitna ng panawagan ng sektor na alisin na ang excise tax sa petrolyo, pananakot pa raw umano ang hinaharap ng ilan. Kabilang na ang banta na tatanggalan ng prangkisa ang sinumang sasama sa mga tigil pasada. Nakakalungkot na nasa gitna tayo ng krisis, pananakot ang ginagawa na tugon ng ating pamahalaan. Imbis na solusyonan yung talagang ugat nitong problema, ang taas presyo po ng mga produktong petrolyo, lalong-lalo na sa diesel. Dahil dito, tuloy ang ikakasang malawakang tigil pasada ng iba't ibang transport group bukas araw ng Miyerkules upang ipanawagan ang tuluyang pag-alis ng excise tax sa krudo. What we will do tomorrow is to make sure, first of all, that the supply both of oil and of food products and all the other raw materials that we need to continue the running of the economy is going to be normalized. We, as I said in one of the last press conferences I had, that it is very important that we watch the prices now. Oil we cannot do very much about, but we also have to make sure what we can look at and do that. That's why ito is centered dun sa presyo ng pagkain. All of these measures are mostly centered around the price of food to keep the price of food down. The supply of food as well is also something that we think we can assure the public of, that maganda naman ang takbo so far ng ating sa agrikultura. Yun lang, yun na nga yun ang mga nakita nating report na yung mga inani na produkto na hindi na basta iniiwang na ng masira dahil masyadong masyadong mababa na ang profit, halos walang kikitain. Kaya since walang kikitain, dahil tumaas ang presyo ng lahat at ganun pa rin ang presyo ng pagbenta, ay iiwasan natin yon. Kaya para yung mga farmer natin, yung mga producers natin, ay meron din silang kikitain. Market worth, kailangan para tuloy-tuloy ang kanilang pag-ani, tuloy-tuloy ang kanilang pagtanim. Dahil yun na nga, yung ina-assure natin yung supply ng pagkain. Supply at saka presyo. It is the balance that we are trying to achieve because simple lang naman ito. Kapag it's the same as kagaya ng nakita ninyo sa langis. Kung masyadong babain ang presyo ng langis, ay sasabihin ng mga importer, hindi na kami kikita, hindi na kami mag-i-import.
masisira naman yung supply natin. Okay? It's the same thing. Yung mga farmers, sinasabi nila masyadong mataas na ang binabayad namin doon sa transportation cost, sa lahat ng mga iba't ibang cost. At mababa pa rin ang presyo ng pagkain ng kanilang ani. So hindi na sila kikita, kaya hindi na binababa. Hindi na dumadating sa merkado yung kanilang produkto. Kaya aayusin natin 'yan. We will continue to support the farmers, but we will also keep the prices down. The gap that we have to close will be closed by government. It will be government funds that we will have to use. We will have to take funds from other projects, other programs to make sure that is something that we have attended to. All right, so that's basically the announcement for today. I know that people have been asking about what we are going to do about the excise tax. I hope I have provided the answer for you today, and that will be again a point of discussion for us tomorrow at the Uplift meeting. And that's it for now. Thank you. Sir, how about the VAT po? How Fuel about- products? Will it be discussed din sa Uplift meeting? Yung sa VAT, or are also going to suspend the VAT? I think it's time to explain. You know, here's the thing with the VAT, especially the VAT on petroleum products. The VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo. And because of that, all the importations will have at the present VAT rate, we will get funds from extra funds from that. Those if we take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. So that's the reasoning behind. We will still examine it. You know, like I keep telling you, there's nothing that we are not looking at as a possible option. We are looking at all the options. If the time comes that it really calls for the time will come that VAT should be brought down for whatever products, then we will certainly study it very well. Right now, the balance, the cost-benefit analysis between the VAT collections and the benefit to people, to ordinary people, still favors that we collect VAT and we use the extra funds to provide subsidies, to provide cash benefits, to provide all of those subsidies that we have been able now to provide, that we have to provide now, so people to normalize people's lives.